Sa ikapitong araw ng impeachment trial mamaya, inaasahang didesisyonan na ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na isabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte. Para sa update, magbabalita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, sigurado na nga bang didesisyonan mamaya kung isasabina nga o hindi itong tax records ni VP Sara? Cheryl, ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, bagaman nakalaan yung araw na ito para sana mapag-usapan ng malaliman pa at mapagdesisyonan ng impeachment court itong naisipasapina ng mga dokumento ni VP Sara, maging ang kanyang asawang si Attorney Man Scarpio, hindi pa rin daw talaga masisiguro ang lahat kasi pwedeng tulad last week, kung last week dapat talaga ang schedule nun, oral arguments, tapos may ruling na ng korte, pwede rin daw may humingi pa ng oras para pagnilayan o pag-usapan ang usapin nito. Lalo kung titingnan din naman daw itong mga pinapasapi ng dokumento, hindi pa naman talaga sobrang urgent kasi ang isasalang naman na article of impeachment sa Wednesday ay patungkol sa umano'y maling paggamit ng public funds o ng confidential funds at hindi patungkol doon sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara kung saan gagamitin itong naisipasapi na ng mga dokumento. Pero ang malinaw pa rin talaga, target nila ngayong araw, magkakaroon na ng desisyon ang impeachment court. Sheryl. Ano pa yung ibang aasahan sa impeachment trial mamaya, Merimon? Cheryl, mamayang 2:00 ng hapon, magsisimula ulit yung usapin dito. Ang mga senator judge, meron silang 10 minuto, depende sa kung sino lamang yung nais magtanong sa parehong prosecution at defense panel tungkol nga dito sa naisapasapi ng mga dokumento. Hindi lalagpas sa 1 oras ang iaalat sa pagtatanong sa prosecution, 1 oras din para sa defense. At titingnan natin kung magkakaroon na sila ng ruling doon pagkatapos pagbotohan o di kaya pwede magkaroon sila muli ng focus para mapag-usapan yung final na verdict ng presiding officer na sa segundahan ng lahat ng senator judges. Yun ang pinakaplano ngayong araw na ito. Puwera na lamang kung may ibang manifestations na iaangat sa impeachment trial court ang ilang mga senator judges. Sheryl. Hindi ba makakaapekto sa pagpapatuloy ng impeachment trial ang sagutan ni na Senators Peter Cayetano at Senator Ping Lacson? Cheryl, ang gusto talaga ng mga senator judge, maging ni presiding officer Senator Chis Escudero, maging maayos, mabilis at expedited yung daloy ng impeachment trial proceedings. Pero kasi tulad ng plenaryo, tulad ng regular na sesyon dito sa Senado, itong plenary floor o yung impeachment trial floor, ang pagkakataon din daw kasi talaga para magbigay ng manifestations itong mga senator judge na para sa consideration ng impeachment trial court. O di kaya kung hindi siya sasagutin o tutugunan ng korte, sasabihin naman din yon ng presiding officer. Pero yun nga ang nais pa rin nila dito, unnecessary delays, pero may leniency pa rin itong si presiding officer Escudero kung may manifestations ang mga senador. Pero ang titingnan na lang natin ay yung oras na ilalaan naman nila kung gustong mapag-usapan na talaga ngayong trial proper o kung may ibang araw pa na pwedeng ilaan para sa ima-manifest nitong mga senador. Especially kung aabangan natin kung magkakaroon ng sagutan o manifestation sa sagutan sa pagitan ni Senator Alan maging ni Senator Ping. Ang sinasabi nga ni Senator Ping itong weekend, yung mga irrelevant daw na manifestations, ilaan na raw sa ibang araw, wag daw sa tuwing mayroong trial. Sheryl. May reaksyon na rin ba dito ang iba pang mga senador? Cheryl, si Senator Erwin Tulfo, chairman ng Blue Ribbon Committee, sinasabing iimbestigahan ang sabi actually after ng July 27 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, tuloy na ulit ang pagdinig, ang legislative inquiry at ang pag-imbestiga rin ng Senate Blue Ribbon Committee. So yung mabubuhay ulit, yung flood control projects, madadagdag na nga lang dyan, itong nais-imbestigahan din ng mga proyekto sa lungsod ng Taguig. So itong si PTV General Manager at dating Mayor din ng Taguig na si Lino Cayetano, iimbitahan din daw para tumestigo. Ito rin ay humihingi na rin ng assistance mula sa mga otoridad para nga i-verify at isagawa yung investigasyon ng mga proyekto sa lokal na pamahalaan ng Taguig. Sheryl. Pagkatapos ng State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na Lunes, ay inaasahan naman yung pagbabalik ng Blue Ribbon Committee hearing. May mga detalye na ba sa mga specific flood control projects na sisilipin sa investigasyon? Cheryl, yung isang pag-iinitan siguro at bibigyan ng atensyon talaga ni Senator Erwin Tulfo na chairman ng Blue Ribbon Committee, yung pagpapatuloy nga ng legislative inquiry ng committee tungkol sa flood control projects. Ang titingnan natin kung magkakaroon sila ng pag-iimbita muli dito sa alleged bagmen ng flood control kickbacks dahil nga may mga binabato rin itong alegasyon laban dito kay Senator Erwin maging sa ibang mga senador.
Ang idadagdag na rin dyan ay papaimbit sa sinasabing meron din daw sa Taguig City, kaya nga nagkakaroon din ngayon ng mainit na alitan sa pagitan ni Senator Alan maging ni Senator Ping. So far yun, ang malinaw, ang inaabangan na lang din natin yung magiging schedule ng komite kasi may naging suggestion si Senator Cheese na pagkatapos ng SONA sa pagsisimula ulit ng next na regular session, ang suggestion gawing umaga ang trial, hapon ang committee hearings o kaya naman ang plenary session. Pero kapag ka ganun kasi ang mangyayari, sabi ni Atty. Tonggol, ibig sabihin may oras lang talagang nakalaan. So pwedeng maapektuhan yung daloy ng presentasyon ng ebidensya ng mga witnesses. Kaya yung desisyon pa raw dito, malalaman pa natin pagkatapos more likely ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.